May mga kwentong dapat marinig, mga serbisyong dapat malaman, at mga programang inilalapit sa bawat Ibanyan. Mula sa puso ng ating pamahalaan, tungo sa bawat tahanan. Narito ang programang nag-uugnay sa pamahalaan at mamamayan. Para sa isang makabuluhang usapan at napapanahong impormasyon, ito ang Iba Maabika On Air. Mabuhay at isang magandang araw ng Sabado sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng mga minamahal po nating Ibanyans, saan mang sulok ng bayan ng Iba. Kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, nagluluto ng almusal, no? O bumabiyahe papunta sa inyong mga trabaho o kasama ang inyong mga pamilya. Isang mainit na pagbati po. Ang oras po natin ay ganap na 9:00 ng umaga, hatid sa inyo ng pamahalaang lokal ng Iba at radyo natin 105.7. At kayo po ay muling nakatutok sa Iba Maabika On Air. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Chantal at ang akin pong partner ngayong araw, no, ay hindi po muna natin makakasama dahil meron pong importanteng nilalakad si Ma'am Lian. Pero meron pa rin po tayong espesyal na bisita ngayong araw dahil po ang segment natin, gaya ng binanggit ni Ma'am Lian last week, no, today po ang segment natin ay Agri Talk o usapang agrikultura. At syempre, sino pa po ba ang pwede nating makakwentuhan dyan? Walang iba kundi ang ating municipal agriculturist, no? Kasama po natin ngayong umaga si Sir Joey Alvior. Hello po, Sir Joey. Magandang umaga po. Batiin niyo po yung ating mga tagapakinig. Ayan, magandang umaga Ma'am Chantal. Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng Iba Maabika. Ayan. So, ayun po, no, kanina nagkakwentuhan kami ni Sir Joey. Sabi ko sa kanya, every first week ng month, na unang linggo po ng buwan, si Sir Joey po ang madalas po nating makakasama pagdating po sa ating Agri-Talk na segment. Dahil gusto po namin na mas malaman po ng ating mga kababayan ano po yung mga ginagawa nating programa at mga aktibidad na nakakatulong po sa agrikultura, sa pangingisda at iba pa pong aspeto, no? So, speaking of agriculture, mga activities, no, mga programs, before po tayo magkwentuhan dun sa ating topic today, Sir Joey, pwede po bang mag-recap muna po tayo? Kumusta po yung ating mga activities at programs ngayong linggo? Po. So, ngayong linggo po, marami rin po tayong naging activities. Unang-una dyan yung exit conference ng ating nakaraang Palaysikatan 2.0 na ginawa po ng PhilRise. So, ito po yung kung saan tayo po ay nag-conduct ng demonstration sa iba't ibang mga teknolohiya sa pagpapalayan. So ito ay ginanap sa Barangay Santa Barbara. So kasama rin dyan yung pamamahagi ng ating mga fishing gears para sa ating pong mga registered na fisher folks. So sa lahat po ng mga barangay. So yung mga beneficiaryo natin dito, ito yung mga rehistradong mga bangka ng ating pong mga mangingisda. So yung pagpaparehistro nila, ito ay napapalitan naman ng serbisyo para sa kanila. Nabibigyan naman sila ng mga fishing gears. Saka yung ating launching ng ating benting bigas. So ito yung, ngayon po meron na po tayo dito sa Iba Zambales, sa Iba dito sa ating bayan para maka-access ng murang bigas yung ating mga kababayan. Ayun. So, ilan lamang po yan, no, sa mga kaganapan po natin pagdating po sa usapang agrikultura. So, marami pa po tayong programa. Tama po, Sir Joey. Actually, kaya hikayatin po natin sila, no, na magpa-register. No, tama ba, Sir Joey? Dahil para makuha po nila yung mga services na available. So, yun po, hinihikayat namin lahat ng mga magsasaka natin na maging rehistradong magsasaka para yung mga benepisyo na ibinibigay mula po sa Department of Agriculture at saka dito sa ating LGU is ma-avail nila para magamit nila sa kanilang pagtatanim ng palay, paggugulayan o kaya pag-aalaga ng hayop.
Ayun. So sa mga nakikinig po dyan na interesado po o gustong makuha po yung mga ganitong benepisyo, ayan, pwede po kayong lumapit kila Sir Joey sa ating Municipal Agriculture Office. Yan. So ngayon naman, no, ito pong paksang pag-uusapan natin, isa sa mga gusto po namin talagang maipromote. Tama ba, Sir Joey? No? So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa biochar production. Ayan. Dahil para sa kaalaman po ng lahat, ang biochar production po ay isa sa mga sinusulong po nating programa ngayon dito po sa ating bayan. So Sir Joey, pwede niyo po ba munang ipaliwanag po sa ating mga tagapakinig kung ano po ba itong biochar na to at bakit po siya mahalaga sa agrikultura? Ayan, ang biochar, so isang uri ito ng uling mula doon sa mga organikong materyales. Katulad ng ipa, ng dayami, ng mga dahon ng mga punong kahoy, mga sanga ng punong kahoy. So kapag ginawa silang uling, nakakatulong sila para mas lalong mapaganda yung ating lupa, nagiging buhaghag yung ating lupa. So maliban doon, nagiging maganda yung water holding capacity ng lupa natin. So matagal na matuyo yung mga bukid natin. So may kakayanang makahawak na magandang ng tubig yung ating lupa. At higit sa lahat, nagiging bahay ito ng mga microorganismo na tumutulong rin para mapaganda yung ani ng ating mga magsasaka. Plus, yung paglalagay natin ng biochar sa ating lupa, nakakaipon tayo ng carbon sa lupa. So, nakakatulong rin ito para mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Ayun. So, promising po pakinggan, no, ang biochar, Sir Joey. Sir, paano po ba nagsimula itong biochar? Bakit po natin siya sinubukan naggawin dito po sa atin sa LGU? So, itong biochar natin, nagsimula ito kasi nung minsan nung nagkakwentuhan kami ni Mayor, sabi niya, karamihan ng nagiging kliyente natin doon sa IMAC is palaging may sakit, sabi niya. So, pangkaraniwan ng nakukuha itong sakit doon sa mga nakakain natin, sabi ni Mayor, ano bang maganda natin gawing programa para at least mabawasan natin yung paggamit ng mga chemicals. So, yun po, napag-usapan namin itong biochar. Total kako, Mayor, marami tayong source ng mga dumi ng manok. So, pwede natin itong ihalo doon sa carbonized rice hull, tapos magiging organikong pataba siya na pwede magamit ng ating mga magsasaka. I see. So talagang isa po to sa mga goal po ni Mayor na mag-shift tayo sa organic na lifestyle, no? Lagi pong binabanggit po ito ni Mayor. So Sir Joey, bilang nabanggit niyo po na yun po yung pinagmulan. Ngayon, ano po yung goal natin? Bakit natin talagang pinush, no, na magawa po ito? Sino po ba talaga yung pwedeng makinabang kapag mas nakapag-produce tayo ng biochar? So itong biochar, isa sa mga pamamaraan yan para mapaganda natin yung ating lupa at mabawasan natin yung paggamit natin ng chemical. So ang unang-una makakabenepisyo dito, hindi lamang yung mga magsasaka natin. So makakabenepisyo rin dito yung ating mga mamimili at ating mga consumer. Lalong-lalo na kapag marami na tayong mga organic practitioner na talaga nagpo-produce ng mga organikong gulay, mga produktong mula sa organiko. Kasi kapag organic talaga yung kinakain natin, nakakasiguro tayo na masustansya. Healthy yung kakainin natin. Kaya at pangatlo, yung ating kapaligiran. So isa rin yan sa mabibenepisyohan kapag organic na yung practice natin. So mababawasan na yung paggamit natin ng chemical. So maging yung kapaligiran natin is makikinabang. Ayun, Sir Joey, nabanggit nyo po, no, na marami po yung makikinabang dun po sa biochar kapag ito po ay ginamit ng ating mga nagtatanim, no? Pero Sir Joey, ito po ba ay posible po na magawa din ng yung kanya-kanyang gawa po o dito lang po sa atin to pwedeng ma-produce? At kung pwede man pong magawa, no, sa mga kanilang bahay, ano po yung proseso, Sir Joey, tsaka yung mga kailangan po na gamitin? Ayan. So, yung paggawa nitong biochar, napakadali lang naman siya. Kaya maski na doon sa mga household natin, pwede rin silang gumawa ng sarili nilang biochar. So, ang kailangan lang naman natin dito yung mga materialis na pwedeng ulingin, katulad nung dayami, ipa,
mga dahon-dahon kapag nagwawali sila sa bakuran nila, yung mga naiipong dahon. So, pwede rin yung mga sangangan ng mga kahoy. Pwede rin natin itong ulingin. So, may gamit lamang tayong ginagamit dito, yung pinanguuling natin, yung carbonizer na tinatawag. So, lata lamang yan ng, yung mga drum lamang yan na hinati, tapos nilagyan ng labasan ng usok. So, pwede na siya magamit na panguling ng mga materyales na gagamitin nila. Plus, yung mga organikong pataba natin na pwede nilang gamitin, yung mga dumi ng kalabaw, yung dumi ng manok, o kung may mga alaga silang kambing, pwede rin nilang ihalo doon sa, sa inuling nilang mga materyales. So, dahil dito sa atin, dahil marami tayong mga poultry, so marami tayong nakukuhang mga dumi ng manok, kaya yun yung ginagamit natin sa biochar production natin. So sige nga po Sir Joey, binanggit nyo very very accessible yung mga materyales na gagamitin. So halimbawa, ayan meron na po kaming mga ipa sa bahay, may dahon na tuyo, ganyan-ganyan. So ano po ang gagawin natin Sir Joey? I-gather natin to, tapos ano po yung unang gagawin? Pag ipa yung gagamitin natin, pag mayroon na tayong carbonizer na gamit, ibubuhos lamang natin ito doon sa paligid ng carbonizer. Saka sisindihan natin yung ilalim ng carbonizer. So, sisindi yon, tapos unti-unti na niyang masisindihan yung So parang nag-uuling Parang po nag-uuling talaga lang siya. So, dito sa paggawa natin ng biochar, dapat uling lang talaga siya. Hindi yung naabo yung Naabo. gagamitin natin. hindi na magagana pag abo na Sir Joey. Hindi na siya magandang gamitin. Dapat Okay. uling lamang siya. So mga gano'ng katagal po yung mga ganong proseso? Yung ginagawa natin doon sa paggawaan natin, yung 10 sako, siguro inaabot ng 4 na oras na pag So matagal-tagal din po, no? Pero kung ang napoproduce sa 4 na oras, nasa 10 sako na po. 10 sako na yung Ipa po ang gamit doon. ipa yung gamit. Ayun. Tapos Sir Joey, di ba sabi niyo po, pwedeng lagyan ng mga pataba. Kailan po ilalagay itong mga pataba na ito? Ayan, kapag nauling na siya, so pwede na rin natin itong haluan kung ano yung available natin na mga manure. So pwede natin siya ng haluan ng dumi ng manok, yung na-carbonize natin. Tapos, i-peppermint natin ito ng 1 linggo. I-ferment pa po. So, nauling na si Ipa, na ilagay na ang mga fertilizer. Tapos, paano po ang fermentation na nangyayari, Sir And Joey? Pag napaghalo na siya, so didiligan namin ito ng AM, yung effective microorganism. Saka tatakpan siya ng Ano po ng yun ulit, luna. Sir Joey? Ano po yung in-spray natin? EM, yung effective EM. microorganism. Okay. So, yun po ay accessible din naman po sa market. Ito pong in-spray na ito. Mayroon tayong nabibili na talagang AM, pero pwede rin silang gumawa ng sarili nilang AM. Ito lamang yung mga hugas bigas, tapos haluan lamang natin ito ng brown sugar o kaya molasses. So makakagawa na sila ng sarili nilang effective microorganism. Okay. So, anong purpose po nun, Sir Joey? Paano yun nakakatulong dun So, sa... itong effective microorganism na to, sila yung nagpaparami ng mga microorganismo doon sa sa Para mas maging gagawin rich natin. siya. Opo, para mas maganda yung mabubuo nating magagawa nating yung ating biochar. Biochar. So, Sir Joey, ano ba ito yung pag-ferment? Nakalagay siya sa isasako na ba agad? O ilalatag muna ba to? Parang... Nakalatag lang siya, tapos tatakpan natin siya ng sako o kaya ng luna. Okay. So, kahit saan po siya pwedeng itabi naman? O kailangan may specific na Dapat lugar nasa na? silong lamang siya na Silong. hindi siya So, nakabilad sa araw. bawal ding mabasa. Bawal, Okay po. Tapos, isang araw siyang iiwanan. Isang araw po ba? Tama? 1 week. Ay, siya 1 week. Okay. So, isang linggo pong iiwanan ng ganun. Tapos, after po, pwede na po siyang... Pwede na siyang isako o kaya pwede natin siyang gamitin. Okay. So, ganun lang po kadali, no? At, pero yung benepisyo po niya, napakalaki, no? Nakakatuwa naman, Sir Maraming Joey. pwedeng maibigay sa mga farmers natin. Oo nga po. So, Sir Joey, ano po yung kaibahan po nung... Kasi parang sinasabi, parang uling siya, di ba? So, ano pong kaibahan niya sa... yung uling na ginagamit po natin? Yung uling na ginagamit natin, mga malalaking kahoy kasi yung nila. Kaya pag Opo. nauling siya,
is talagang Tipak bobo siya, siya, opo. tipak siya. Pero itong inuling na ipa, yung carbonized rice hull natin, pwede rin natin siyang gawing uling Meron yung mga talaga? gumagawa ng yung tinatawag na charcoal briquette. Okay Ah, po. Nagagawa rin siyang parang ganun din ang itsura niya doon sa sa mga uling na ginagamit natin pangluto. So magandang alternative din ba yon, Sir Joey? Yung ganong biochar na Pwede rin siyang may mga nagtitinda nga niyan yung charcoal briquette na yan. Okay At ginagamit po. rin sa pangluto. Okay. So, Sir Joey, kailan po tayo nag-start na mag-produce po nitong mga biochar na ito? Nag-start tayo nito last year, nitong mga May yata yun, nag-start tayo mag-produce ng biochar natin. Tapos ito tuloy-tuloy na. At nitong nakarang May, nagpunta kami nila mayor doon sa Kaang Engineering at pinasukat niya yung area doon at mag-expand tayo ng production natin ng biochar. So, ngayon medyo may maliit lang po tayong space na bisita natin yan minsan, di ba, Sir Joey? Yun palang dating structure yung ginagamit natin ngayon. Pero yun nga, sabi ni Mayor is mag-expand pa tayo ng production natin ng biochar. Gaano po kadami yun na po-produce natin dun sa facility natin ngayon, Sir Joey? Doon sa facility natin is nasa 2,000 bags na yata yung napoproduce natin. Wow, ang dami na rin po. So yan yung mga pinapamahagi natin sa mga farmers na gustong gumamit ng mga biochar natin. And speaking of nagpapamahagi, Sir Joey, di ba po dati distribute na rin talaga tayo ng organic fertilizer? Tama po ba? Apo, yung unang production natin nung last year, na-distribute na natin to sa mga farmers natin. Itong na-produce natin ngayon is may schedule rin tayo ng pamamahagi ulit. Okay. So, meron na pong mga nakagamit, no? So, na-experience na po nila na may igamit sa mga pananim po nila. Kamusta naman, Sir Joey, yung feedback ng mga farmers natin? Ayan, maganda yung feedback ng mga nakakagamit ng ating biochar. Marami nga doon sa mga nabigyan noon is talagang nagre-request ulit na Talaga mabigyan po ulit sila ng biochar. Ano daw po kaya yung in-improve o pinagkaiba dun sa mga dati po nilang ginagamit na fertilizer? Pag gumamit kasi tayo nitong biochar, nababawasan na yung paggamit natin ng inorganic fertilizer. Na kung saan binibili pa natin ito. At tapos ngayon, napakamahal talaga nitong inorganic fertilizer natin. So kapag tuloy-tuloy yung paglalagay natin itong biochar, pwede na nating tanggalin yung paggamit natin ng inorganic. Talagang organic na lang talaga yung biochar na lang yung ilalagay natin. So, kumusta daw po yung resulta sa mga pananim po kaya nila? Sa mga gulay, napakaganda ng feedback sa mga gumamit ng ating biochar na ginamit nila sa gulayan nila at maging sa mga nagtatanim ng palay. Maganda yung epekto nito. Actually, itong biochar, ayan, kasama rin natin ang BCB Farm sa nagpapalaganap nitong programa na to. So mayroon silang ginagawa rin na biochar pero ang pangalan ng kanilang produkto is yung Nutriboy. Okay. So sila po ay partner po natin? Kasama rin natin sila na talagang nagpapalaganap nitong paggamit nitong biochar. So talagang ina-advocate din po nila yung paggamit ng biochar. Okay po. So, Sir Joey, sa tingin po ninyo, since nabanggit nyo po, no, may mga upcoming pa po tayo na pagpo-produce po ng biochar, ito po, marami po ba tayong mas mabibigyan po this time? So, ilan na po ba yung mga nabigyan natin so far? Nung nakaraang taon, nasa 700 farmers yung nabigyan natin. So, ito ngayon na talagang tuloy-tuloy yung production natin, mas maraming farmers yung mabibigyan natin ngayon dito sa na-produce natin. So, dahil po ganun, so mas madami po, may qualifications po ba para makareceive nitong mga biochar na ito, Sir Joey? Wala naman tayong ang base naman sa instruction ni Mayor, lahat ng farmers natin na gustong gumamit is pwede natin bigyan nitong biochar natin. So, wala pong mga registration, walang ganyan, wala naman po mga ganun. So, meron lang po tayong parang malawakang distribution. Ganun po ba, Sir Joey, yung ginagawa po natin na process? Apo, minsanan yung distribution natin nitong biochar. Siguro isasabay natin ito kapag dumating na rin yung organic foliar fertilizer natin para minsanan na rin maibigay sa mga farmers natin.
Okay po. So, maganda po talaga yung epekto no nung biochar. Talagang alam po natin na malaki po yung matutulong niya no sa mga napoproduce po natin dito sa bayan ng Iba. Kaya ayan po no, hinikayat po namin na yung mga interesado po na gumamit na po o mag-shift na po sa biochar. Ayan, nandito na po yung mga detalye na kailangan po ninyo. So, nabanggit nyo rin Sir Joey, maganda rin po para sa kalikasan si biochar. Sa paanong paraan po, Sir Joey? Apo, kasi ang biochar, so wala tayong chemicals na ginagamit nito. Ito yung natural lamang. Kasi yung inuling na ipa, saka yung dumi ng manok na pinagsama natin. So pampaganda talaga sila ito ng lupa. So napapaganda yung lupa, napaparami yung microorganismo doon sa bukid natin. So ibig sabihin niyan kapag nagtanim tayo, talagang natural yung pagkain ng halaman na nakukuha nila. Pangalawa, yung paglalagay natin ng carbon sa bukid natin, nakakatulong rin ito para sa kalikasan natin. So, ang organic farming kasi isa yan talaga sa magandang may promote natin sa larangan ng agrikultura. Kasi hindi lamang health yung natutulungan ito at maging yung environment natin. Kaya Ayun. magandang i-promote talaga is yung organic farming. Yes, tama po si Sir Joey. Kung hindi niyo po naitatanong, si Mayor po talaga, last year pa yata, last year talagang pinupush niya na po yung organic lifestyle, no? At bahagi po nga nito, binanggit nga ni Sir Joey, nagsimula po tayo last year dito sa ating biochar production. At malaki po yung natutulong po talaga niya sa atin. Kaya po, sa iba po no, na nakikinig po ngayon, alam po natin siguro medyo maninibaguhan sila dahil hindi po ito yung nakasanayan, 'di ba no, Sir Joey? Pero once po na masubukan po natin ito, ay sigurado naman po, garantiya naman po yung magandang benepisyo, hindi lamang po para sa inyong mga nagtatanim, kundi dun sa mga kumukonsumo, 'di ba po, Sir Joey, ng mga produkto po ninyo. So, pansamantala po muna nating puputulin ng ating programa. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. Kapag lumindol habang nasa paaralan, huwag magpapanik, manatiling kalmado, makinig sa inyong guro at sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan. Huwag mag-unahang lumabas sa silid habang lumilindol. Gawin ng duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa matibay na mesa at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Huwag tayong lumapit sa mga bagay na maaaring bumagsak o mabasag, katulad na lang ng salamin, bintana, cabinet, at iba pa. Kung nasa mataas na palapag, huwag mag-uunahang bumaba gamit ang hagdan. Manatili sa pinagtataguan at hintayin tumigil ang pagyanig. Siguraduhin na alam ko na saan ang evacuation area. Kapag tumigil na ang lindol, mahinahong lumikas sa gabay ng inyong guro. Gamitin ang hagdan at huwag magtutulakan. Sa evacuation center, manatili sa inyong klase. Makisama sa head count at maghanda sa mga posibleng aftershocks. Huwag babalik sa mga gusali nang walang pahintulot galing sa autoridad. Sa lindol, ang tamang kaalaman ang ating pinakamabisang proteksyon. Maganda, manatiling kalmado, manatiling ready. Kapag lumindol habang nasa bahay, huwag mataranta. Tandaan, ang tamang hakbang para manatiling ligtas. Una, gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Lumiyaw sa mga bintana, salamin, cabinet, o anumang bagay na maaaring bumagsak o mabasag. Kapag tumigil ang lindol, mahinahong lumikas patungo sa ligtas at bukas na lugar. Alamin kung saan ang inyong evacuation center. Kung ligtas gawin, patayin ng gas at kuryente kung may senyales ito ng tagas o pinsala. Maghihanda rin sa posibleng aftershocks. Sa oras ng lindol, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Maghanda, manatiling kalmado, manatiling ready. Kapag lumindol habang nasa trabaho, manatiling kalmado.
Ang tamang kilos ay makakatulong upang mailigtas ang iyong sarili at ang iba. Huwag magtakbuhan palabas habang dumilindol. Gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng pinakamatibay na mesa at maghanap ng matibay na pantakip sa ulo para sa proteksyon. Kung ikaw ay nasa mataas na palapag, huwag magmadaling bumaba gamit ang hagdan o elevator habang dumilindol. Manatili sa iyong pinagtataguan hanggang sa huminto ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, salamin, kabinet, at mga bagay na maaaring bumagsak o mabasag. Kapag tumigil na ang pagyanig, mahinahong lumikas gamit ang pinakamalapit na ligtas na hagdan. Sundin ang evacuation marshal at huwag gumamit ng elevator. Sa evacuation area, manatili sa ligtas na lugar. Makiisa sa head count at maging handa sa posibleng aftershock. Huwag bumalik sa gusali hanggat wala pang pahintulot ng mga otoridad. Sa oras ng lindol, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Maghanda, manatiling kalmado, manatiling eye ready. Mabuhay Ibanyans! Ngayon ay ipapakita na namin ang magiging sistema ng palitan ng ating incentive program. Sa bawat barangay ay magkakaroon ng designated area kung saan maaaring dalhin ang mga naipong plastik. Ipatatala sa ating record desk ang pangalan, uri, at dami ng plastik na inyong dadalhin. Ito ay upang mamonitor ang inyong mga naiipon at nagamit na credit points. Magbibigay din tayo ng stub na magsisilbi ninyong kopya. Paalala, 3 kilo ang minimum na pwedeng ipapalit. Matapos magpatala, maaari nang magpapalit ng goods ayon sa kaakibat na puntos nito. Maaari rin namang hindi ito gamitin at ipunin pansamantala. O di ba? Walang kahirap-hirap. Kaya tara na, tambayan na. Sama-sama tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Tayo po'y muling nagbabalik sa atin pong Iba Maabika on air at kasama pa rin po natin ang ating municipal agriculturist si Sir Joey po sa usapang Agri Talks at ang topic nga po natin kanina ay patungkol sa biochar production. So ang dami na po nating natutunan mula po sa purpose ng biochar, ano po yung maganda po niyang nagagawa o benepisyo sa ating mga pananim. Napag-usapan na rin po natin ano po yung mga materyales at yung proseso nung paggawa po. So kayang-kaya po ninyo siyang gawin sa inyong mga tahanan. Napakadali po at napag-usapan na rin po natin kung ano po yung ginagawang hakbang ng pamahalang lokal sa pangunguna po syempre ng ating Mayor Irene para mas maparami pa po yung produksyon nitong ating biochar na pwede po nating maipamahagi sa ating mga magsasaka o nagtatanim dito po sa bayan ng Iba. Pero, ayan, bago po tayo magtuloy sa seryosong usapan, ayan, syempre, ito po, Sir Joey, ay isang bago nating maikling segment lang. Si Mayor po ang una nating nabiktima dito nung nakaraang linggo, So, meron lang tayo, Sir Joey, fast talk. Ayan. So, dito po ay may mga
Maikling katanungan lang po para mas makilala lang po namin kayo. At pang icebreaker lang natin, Sir Joey. So, ayan po na may mga tatanungin lang po ako. Pwedeng may choices, pwedeng wala. Sasagutin nyo lang po kung ano yung unang pumasok sa isip po ninyo. Okay po ba yan, Sir Joey? Sige po. Wala naman, puro ano lang to, Sir Joey. Usapang agree, yan. So, sige po, Sir Joey. Una, bukid o beach? Bukid, Bukid. Magtanim o mag-ani? magtanim at mag-ani. Ay, pareho. Okay po. Maagang magising o maaga matulog? Maagang magising. Okay. Morning person si Sir Joey. Traktor o kalabaw? Traktor. Office work o field work? Field work. Field work. Ano po ang paborito mong gulay? Talong. Anong isang bagay ang hindi pwedeng mawala sa'yo? Ano ba? Ano po yung lagi-lagi mong dala, Sir Joey, na hindi mo pwedeng makalimutan? Yung susi. Ang susi ng Sakyan. sasakyan. Hindi makakauwi si Sir Joey. So, ano po ang mas madaling alagaan? Palay o tao? Palay. Mas madali ang palay. Kung bibigyan ka ng 1 hektaryang lupa, pero isa lang ang pwede mong itanim, ano ang pipiliin mo? Palay. Palay. Ayan. At ang last question, Sir Joey, hindi kompleto ang araw ko kapag... Kapag hindi nakakapagserbisyo. Wow! Yun naman pala. Ang ganda ng mga sagutan ng ating mga bisita, di ba? Last time si Mayora, sabi niya, pag hindi daw po siya nakakapasok sa opisina. So si Sir Joey, kapag hindi nakakapagserbisyo. So kahit Sabado-Linggo, Sir Joey, pag kailangan talagang pumapasok tayo. Opo. Tama po? Kasi may mga activities tayo, even the weekends Opo, wala po. pong Sabado-Linggo, basta tawag ng tungkulin. Tama naman po. So, speaking of mga activities, Sir Joey, since napag-usapan na po natin no, yung tungkol po sa biochar, so pag-uusapan naman po natin ngayon, no, bibigyan po natin ng pagkakataon si Sir Joey para maipaalam naman po sa atin ano po yung mga parating po na programa at mga aktibidad na pwede pong abangan ng ating mga kababayan dito po sa ating pamahalang lokal pagdating po sa aspeto ng agrikultura, pangisdaan at pag-aalaga po ng hayop. So sige po, Sir Joey, ano po yung mga activities po natin na paparating? Ayan, so isa sa mga major activities natin, ito yung isa sa mga in-applyan natin sa PELMEC na isa rin talaga sa pangarap rin ni Mayor na magkaroon tayo rito, yung mechanical dryer. Kasi nakita natin tuwing panahon ng tagulan at nakaharvest na ng palay yung ating mga magsasaka, karamihan yan nagbibilad lamang sa daan tapos naabutan siya ng ulan. Pero kapag nagkaroon tayo nitong mechanical dryer, so mayroon na mapagpapatuyuan ang ating mga magsasaka. So ito pong mechanical dryer ay magagamit po ng lahat, Sir Joey? Opo, magagamit po ng lahat ito. So saan po natin to ilalagay kung sakasakali? Ang plano pong paglagay ni Mayor is sa Santa Barbara. Okay. So tama-tama naman po yun kasi ang Santa Barbara nandiyan dyan yung pinakamaluwang nating mga sakahan. Okay. Sige po, Sir Joey, ano pa po? Tapos marami tayong mga upland areas ngayon na pwede rin namang mapakinabangan. Pwede mapagtamnan ng corn. So isa rin yan sa mga target natin na mga programa na matulungan natin na maging productive rin itong mga areas natin dito sa upland sa pamamagitan ng pag-introduce ng iba't ibang mga crops. So pwede tayo magpatanim ng mais o kaya magpatanim ng mga kape or kakao. So ito pwede ipatanim dyan sa mga upland areas natin. So ano po yun, tayo po ang magbibigay ng ano po sa kanila, ng mga kailangan po nila? Ganun po ba, Sir Pwede Joey? rin po tayong makipag-ugnayan po sa ibang ahensya na kung saan sila yung namimigay nitong mga seedlings na to para may patanim natin dito sa mga areas na pwede. So ito pong parang mag-expand po tayo ng mga areas po natin ng pagtataniman. Tama ba, Sir Joey? Opo, itong mga areas natin dito sa taas is pwede naman maging productive yan basta may ilagay natin yung tamang technology na pwede nating ilagay dito. So, kung halimbawa, interesado po sila dito sa binabanggit nyo, Sir Joey, at naririnig nila tayo ngayon, paano po sila pwedeng makasama po dito?
maglista lamang tayo. Tapos kung malaman kung ilan yung mga hektarya na pwede nating tamnan, pwede rin naman natin itong i-coordinate sa Department of Agriculture Regional Field Unit para makapag-request tayo ng mga planting materials na pwede nating gamitin. Ayun. So, napakaganda po, no? So, napakaganda po ng mga upcoming po natin ng mga activity at proyekto, no? So, sa mga interesado po, no, lagi lang po tayo makikipag-ugnayan sa opisina po ng ating agriculture, no? Sir Joey, ano pa po yung mga pwede po mga services po siguro na ino-offer po natin para po sa mga kababayan natin? Ayan, sa mga farmers natin, fisher pox, saka yung mga nag-aalaga ng hayop. So, mayroon po tayong libre na insurance para sa mga alaga nating hayop, mga tanim nating mga gulay, mga palay, at maging sa pagpapa-insured ng ating bangka. So, libre itong ibinibigay sa ating mga magsasaka, programa ng Department of Agriculture. Sana i-avail nila ito. Kasi libre naman siya. So, sakasakali na hindi natin kagustuhan, nasira yung ating mga pananim, so may babalik sa kanila na pwede nilang pagpuhunan ulit. At maging sa mga alaga nilang hayop. So sa ngayon po, dahil sa mayroon tayong case ng ASF sa Santa Cruz, ayan, sinimulan na namin yung pagpapa-insured ng may mga alagang baboy. So last week, kasama namin yung Philippine Crop Insurance, pinuntahan namin yung may mga alagang baboy para maipa-insure nila yung mga alaga nilang baboy. So, okay naman po, Sir Joey. Marami naman po yung nagpa-insure ng kanilang mga alaga. May requirements ba dito, Sir Joey, na kailangan? Wala naman po. Basta pumunta lamang sila sa lugar na kung saan doon namin tinakda yung pagpapa-insured o kaya pumunta lamang sila sa opisina ng PCIC. Dito lamang po ito sa tabi lamang po ng Bureau of Fire, yung kanilang opisina sa second floor. So pwede silang magsadya doon o kaya kapag may mga schedule tayo by barangay ng pagpapa-insured ng mga halaman at mga alagang hayop, pwede silang pumunta doon sa barangay kung saan pupunta ron yung mga staff ng PCIC. Ayun. So, ayan po, no? So, yun po yung mga dapat po nating abangan, no? At mga pwede po nating mga ma-avail na mga serbisyo po mula sa ating Municipal Agriculture Office. So, muli po, no, bisitahin lang po natin sila dito po sa ating munisipyo. At lahat po ng mga maaari po ninyong kailanganin ay sisikapin po na ihatid ng ating MAO, no? So, Sir Joey, pangwakas na lang po na mensahe po siguro, no, para sa ating mga tagapakinig, lalo na doon sa mga interesado po sa agrikultura. Ano po yung mensaheng gusto nyo pong sabihin sa kanila, lalo po pagdating sa pagiging bukas sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya, inobasyon, tulad po ng biochar? Ayan po. So, yan tuloy-tuloy naman po yung production ng biochar ng ating munisipyo. So, ito ay libreng pinamamahagi sa ating mga magsasaka. So, yung mga gustong magtanim ng gulay, so pwede naman silang pumunta sa opisina para mabigyan nitong biochar at pwede nilang gamitin sa kanilang pagtatanim. So, yun po, bukas po palagi ang aming pong opisina para sa mga nais na pumunta po sa aming opisina at mag-avail ng mga programa na ibinibigay ng munisipyo. So, ang ating mahal na mayor naman po ay palagi pong nakatuon sa mga problema ng ating mga magsasaka at ng mga mangingisda. Ayun. So, maraming salamat po, Sir Joey. Baka may gusto ka pong batiin na isang magandang umaga habang tayo po ay live po ngayong umaga. Ayan. So, binabati ko yung aking pamilya na alam ko na nakikinig ngayon, yung aking mga apo na makukulit at syempre yung aking mga kasama sa opisina na talagang kasama sa lahat ng mga programa, sa pagpapatupad ng mga programa, sa ating lahat ng mga magsasaka, tigit sa lahat sa ating very supportive na ina ng bayan ng iba, si Mayor Irene. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ayan, so maraming salamat pong muli sa ating municipal agriculturist, Sir Joey Alvior, no? Laging ang dami pong natututunan ko kapag si Sir Joey po ang kakwentuhan po natin pagdating po sa agrikultura, no? So, Sir Joey, hindi po ito ang huli nating pagsasamahan. So, again po, makakasama po natin si Sir Joey sa ating AgriTalk sa unang linggo ng buwan. So, abangan nyo po ulit next month si Sir Joey at may bago na naman po tayong pag-uusapan na pwede pong makatulong, no? Hindi lamang po sa ating mga magsasaka, mangingisda, kundi sa atin pong lahat, no, ng mga Ibanyans dito sa bayan ng Liba. So once again, Sir Joey, maraming salamat po. Maraming salamat din sa pag-invite dito sa Iba Mavic ka. At doon nga po nagtatapos ang ating AgriTalk para sa linggong ito. At abangan nyo po ang susunod po nating segment next Saturday, no? Sa susunod po na Sabado. Ito naman po ang Ibanyan Health Line. So, ang mga kasama naman po natin ay mula sa ating Municipal Health Office. At sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong umaga, meron lang po kaming mga ilang anunsyo na iiwanan bago po tayo matapos. So, una na po dyan, no? Ngayon po, August 1, no? Ongoing po ang atin pong rice subsidy program, ang atin pong 20 pesos kada kilo na bigas na ipinapamahagi po bilang bahagi po ng ating rice subsidy, no? So, sa mga nagnanais po na maka-avail nitong ating programa, no, manatili lang po na nakatutok po sa ating official Facebook page para po sa schedule ng ating mga rice subsidy program. So, bukas po, hanggang bukas meron pa rin pong isasagawa na rice subsidy program, kaya hinihikayat po namin kayo. At para rin po sa kaalaman ng lahat, no, meron na po tayong bagong schedule para sa buwan ng Agosto sa ating Tambayan program. So, sa August 5 po, ang mga barangay na nakaschedule ay Zone 2, 8:30, Zone 3, 9 a.m., Bangan-Talinga, 9:15 a.m., Amungan, 1 p.m. At sa August 12 naman po ay Zone 6, 8:30 a.m., Zone 4, 9:30 a.m., LDP, 10:30 a.m., San Agustin, 1 p.m., sa August 19 naman po ay Direta Balugwan, 8:30 a.m., Palanginan, 9:30 a.m., Santa Barbara, 1 p.m. At sa August 26 ay Zone 5, 8:30 a.m., Zone 1, 10 a.m. at Santo Rosario po, 1 p.m. So, sana po ay patuloy po nating suportahan ang atin pong Tambayan program. So, ito po yung ating plastic diversion program na naglalayon po na mabawasan yung mga basura na napupunta po sa ating landfill. At natuturuan po tayo na mag-segregate po ng mga basura kapalit naman po ng mga goods na ipinapamahagi po natin. So, patuloy po natin itong tangkilikin. At sunod naman po ang atin pong Local Youth Development Office, no? Hinihikayat po ang ating mga academic achievers, no? Para po sa ating incentives and recognition program. So doon po sa mga meron pong mga Latin honors o mga top-notchers sa mga board exams, meron po tayong incentives na binibigay sa mga ito. So meron lang po kayong mga requirements na kailangan ipasa para sa application. So nandito po yung ating intake form, certified true copy ng diploma, certified true copy ng transcript of records and official graduation certificate for Latin honor graduates, certification of achievement or official results from PRC or Supreme Court for board, bar, and physician top-notchers, certificate of residency from barangay, and original copy of the Academic Achievers Voter Certification from Commission on Election. So ito naman po, no, ay para po sa ating mga kabataang Ibanyans, no, na meron pong mga natatanging kahusayan at ito po yung paraan ng pamahalaang lokal para po ma-recognize o makilala po itong inyong kahusayan. So para po sa mas marami po sa ilan pa pong mga katanungan, no, at ilan pa pong mga detalye, magtungo lang po sa official Facebook page naman po ng ating Local Youth Development Office. At panghuli po, ito naman po ay sa
para po sa ating emergency directory, no? Para po sa mga hindi pa po nakakaalam ng mga emergency hotlines natin dito sa Bayan ng Iba. Paki-save po itong mga importante pong mga numerong ito, no? So una na po ang ating MDRRMO Iba 0998-4522-002. Para po sa Bureau of Fire Protection, 0999-177-7660. Para po sa ating Rural Health Unit, meron po tayong dalawang number, 0956-101-445 at 0929-255-4405. Para po sa PNP Iba Station, 0998-5985513. At para po sa ating PRMMH, 0943-1342831 o 0933-8602-431. At yan po ang mga importanteng impormasyon na dapat po ninyong malaman. At para naman po sa iba pa pong mga anunsyo, updates po patungkol sa mga programa, aktibidad at mga serbisyo na hinahatid po natin sa pamahalaang lokal ng Iba, maaari po kayong sumubaybay sa ating official Facebook page, LGU Iba, at ganoon din po sa personal Facebook page po ng ating punong bayan, Mayor Irene Maniquis. Ayan, so bisitahin nyo lamang po yan, no? At kung kayo man po ay may mga komento o suhestyon, ayan, maaari po ninyong iwan dito po sa ating comment section. At bago po tayo magtapos, pagbati lang po sa ating mahal na Mayor, Mayor Irene Maniquis Binan. Good morning po, Mayor. At sa lahat po ng ating mga kasama sa pamahalaan lokal ng Iba, magandang umaga po sa inyong lahat. At dito po nagtatapos ang atin pong programa ngayong umaga. Muli ako po si Chantal at kayo ay nakatutok sa Iba Maabika on Air. Mabuhay po at magandang umaga. May mga kwentong dapat marinig, mga serbisyong dapat malaman, at mga programang inilalapit sa bawat Ibanyan. Mula sa puso ng ating pamahalaan, tungo sa bawat tahanan. Narito ang programang nag-uugnay sa pamahalaan at mamamayan. Para sa isang makabuluhang usapan at napapanahong impormasyon, ito ang Iba Maabika on Air.